continue ang Ginoo na sa imo karon ikaw ang kahayag sa imong silingan, sa imong igsuon, sa imong pamilya, ikaw ang kahayag. Tanan nga nakaangkon sa kaluwasan, ikaw ang kahayag sa mga tao nga naa sa kangitngit. That's why ang kanta, always remember, carry the light, bitbita. No, bitbita ang kahayag. Ipakita nga naay kaluwasan. Amen? Ipakita nga ang kaluwasan, importante. Muna karon ato ang mensahe. I believe na-preach na ako ni before, but ako kayo ni kaimuan ato ang i-remind ato ko galingon. Kay tanan, no? So, kung gahin na, pag-testimony, ang istoryahan, puro kaluwasan. Ano man nakasor nga, naling simbahan, puro man kaluwasan. Kaya maligsuon, kaya ang kaluwasan, importante man. Kaya ang kamatayon, tinuod. Ang impyerno, tinuod. Wala, from time to time, kung naakaling nga church, wala di laing tumong. Wala laing ginaistoryahan kung diri ang kaluwasan. So karon, atong istoryahan, kung luwas naman ka, anong purpose ang imong naangkon nga kaluwasan. Dito magdugay, Ephesians 1, verse 4 down to verse 10. Pas-pas na because of time, abi na po, mahuman taog 10, 10:30 naman di ay. Wala na ko riwali, no? Saban, okay, ito lang yung agian, kadali. Pas-pas lang ni. Dili kita magdugay. Ephesians, listen, and your Bible. Kung makita mong Biblia, tindog ka, palayo, makita mo. First, Ephesians chapter 1, verse 4, down to verse number 10. Ako masama responsibly, ako sa verse 4, kamo sa verse 5, so on and so forth na. And verse number 10, sabay taog basa tanan. By the way, kaning book of Ephesians, mao ni ang sulat ni Paul sa mga tao nga nasa Ephesus. And remember, kaning verse na verse 4, daghan og nagamit ani even ang mga Baptist Reform or mga Calvinists, grabe ang ilahang mag-twist sa kaninga verse, verse number 4, but now, dili ka magtupok diha or magdugay diha. But ato basahon verse 4, ako basahon, ibalo sa verse 5, and verse number 10, sabay taog basa tanan. Verse 4, the Bible says, according as He had chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Verse 5, come on. According to the good pleasure of His will. Verse 6, and to praise of the glory of His grace, wherein He had made us accepted in the beloved. Verse 7, In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. Verse 8, wherein He had abounded toward us in all wisdom and prudence. Verse 9, Having made known unto us the mystery of His will, according to His good pleasure, which He hath purposed in us. Verse 10, kanandaan na, where we start begin, that in the dispensation of the fullness of times, He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in Him. Mag-aampo tayo na spray ko itong ulo. If yung mata, mag-aampo. Now, Father in heaven, Lord, once again, thank you for your goodness. Salamat kay Lord God for this opportunity and privilege, Lord, na nakabot ni kapat katuig. Lord, na may mga kaubala mo kanangundang, na may nangawala, Lord God, na still I believe, Lord, na naadiri ko ron. Nasayran lang mo, Lord God, kung unsa ka-importante ang panimbahon, ang simbahan, ang imong pulong, unsa ka-importante, Lord God, ang among naangkon nga kaluwasan. Salamat, Lord, kay nakaangkon mi sa kaluwasan. Salamat, Lord God, kay ikaw namatay, dilubog, gabanhaw, para among mga sala mabayaran. O sa diya, kami, Lord God, isalig, dawat, diya, kanimo. Kami, Lord God, nakaangkon sa kinabuhi ng walay katapusan. Lord, ako pag-ampo this morning, kay ikaw magatabang sa mata ko sa help me, Lord, as I preach. Holy Spirit, convict the hearts of your people. Whatever, kung unsa may magawa sa akong baka, Lord, unta, ikaw mahimaya, dili akong pangalan, at ang imong pangalan na maibayaw. Lord, tabangin mo mga tauhan, na karon nga punta, Lord, makatuon may the simple nga mensahe, Lord God, gikan sa imong pulong. Lord, once again, among ginabalik, na gimaya sa imong ngalan. We love you in Jesus' name. Amen and amen. Please be seated. Salamat once again. Mayong bukas sa tanan. Happy 4th year anniversary and unya at our church organization. And salamat sa Ginoo, nakaabot na upat ka tuig. I will remember those days nga nagsugod kami. Ay, grabe ka excited yun. No? Grabe ka excited ba? Wala ka balo dahil. Tapos tunga-tunga. Grabe din kalisod. Na dinuwat, nakapadayon, tungkol sa grasya sa Ginoo. Tama ko lang mga testimony ganina. Na-ups and down ng church. Kaay gitawag usahay nga kasurundiron ta usahay. But I believe it's on the reason why I continue. Ang rason nga nagpadayon ko dito ngod kay para mailan at those times. The reason why I continue because of my salvation. The reason why nagpadayon ko tungod kay luwas ko. The reason why nga nung nagpadayon ko sa akong buluhaton, sa akong gitawag nga pagka-pastor tungod kay naangko na ko ang kaluwasan. Di na ko malimtan, November 30, 2008,
That is the time na akong gisaligan, akong gidawat si Jesus Christ, akong kasing-kasing, o ang Bible nag-ingon sa diya nga ikaw nidawat, sa diya nga ikaw nitawag ang Christ, sa diya ikaw nisalig ang Christ. The Bible says, naangko ni mo ang kaluwasan. And that day son, naangko na po ang kaluwasan. Dili na ko malilong hangkod karon kung maabot ang mamatayon sa akong kinabuhi. Dili na ko malaglag, kay mo na promise sa Ginoo. Dili ang pastor na ingon sa kuha, but the Bible says, dili na ko malaglag, kaya naan ako yung kinabuhi, kaya wala yung katapusan. Many people says, kaya mga baptist, mga abugiro kaya sila. Nag-claim sila nga luwas daw, dili kami abugiro. Ang Bible na nagtudlo, namo paun sa maluwas. Dili man ang baptist sa simbahan. We thank the Lord na ay simbahan, kaya nagtudlo tayo tungkol sa kaluwasan. Nga naman, tanan ka, iksuon ka, kalimutan ng mga matay ka. You know what? Di mo sa Bible, ang unang kalimutan, gisulog, ay gibaha. Paotong unang judgment, ipatay mga tao tungkol sa sala, ipatay ang mga tao tungkol sa pag-wicked, ang mga tao wala na pulos, dili na maminaw sa pulong sa Ginoo, ang mga tao hearted na kailang kasing-kasing, they were wickedness ilang life. That's why ingon ang Ginoo, kubaon na ko ang kalibutan. That's why naalay 8 ka tao ang luwas. Si Noah, ang iyang asawa, ug ang iyang 3 ka anak, ug 3 niya umagad. So 8 sila kabuk, nakasakay sa arka. Higuba sa Dios, pinaagi sa unsa man sa baha. By the way, so wala ni baha kita usap. Usama dati. Pero remember this, kubaon ni kalimutan, usama sa kalayo. Amen. Kung sa una, experience nila, pagkuba sa kalimutan, baha. Pero karon nagsuon kalayo. You know what? Kung ba nagsuon, tanang-tang ng mga tao sa kalimutan, mga hanaw, ani kalimutan na. O ang subo ng paminawol, walay na kabalo. Walay na kabalo. Isa may nag-expect na maglilog ang Cebu. For the first time, for 6.9, nag-aging linog ang Davao for almost pila 7.6. Naglinog ang Davao. I don't know kung sa may tabo. Pag ako ikson, ingon ang Biblia sa pagbalik sa Ginoo, may tabo ng mga butangan. Dili pa na mauna pa'y worse. Muulan o kalayo, kubaon ng kalibutan, pat yung mga tao tanan, yung sa Bible, maglunok o dugo, na yung mga kinabuhi ng mga matay, kanang tao, mga dagas, o ang kanang tao matubang sa Diyos. And I'm telling you this morning, kung dili kaluwas, impyerno ka. Amen. Wala ka padayon ko. Muna ang reason why I've been preaching about the Word of God, kaya wala ko laing tumong. Dili ingon kay nagwali ko tungod para mahimong baptist. I'm telling you this morning, I've been concerned sa imong kanan, kaya naman, concerned ang Ginoo sa imong kanan. Sipon kung di mo, anak niya bugtong, ipakataong anak, iyang gihatag nato, kaya anak ang concern ang Ginoo sa imong kinabuhi. Pero usahay kita ang walay concern sa imong kinabuhi. Ang Ginoo concern ka sa itong kinabuhi, pero kita nga mga tao, wala tayo concern sa itong kinabuhi. Even ganit, dili ka maghatag panahon sa Diyos. Usahay dili ka ginahan mo angko sa Ginoo. By the way, so, na walay laing purpose sa Ginoo sa kinabuhi, kung dili makaangko sa kaluwasan. By the way, kaning book of Ephesians, itudluan diri igsoon sa itong gitawag, nga paon sa giluwas sa Ginoo. Una-una, ang plano, ang kaluwasan, giplano sa amahan. By the way, kasi nakalimot ka, naartay usa ka Ginoo por ay tulo ka persona. Dili na ako natuan da because di kay to topic, pero kung nag-Bible school ka, giagian ato na gi-mention, ato na gitun-an kung unsa ka hitabo diha. We have only one God, but there are 3 persons, the Father, the Son, and the Holy Ghost. Number 1, ang amahan igsoon mao'y nagplano sa kaluwasan. Ang ikaduha igsoon ang iyang anak mao'y nag-purchase, mao'y nagpalit sa atong kaluwasan. Kung isipon nimo giula ang iyang dugo sa cross sa Kalbaryo, giduplaan, ginatigo for 39 times, gikulata, gipas-an ang cross, gikoronad, tulok-tulok, niagas ang mga dugo sa iyang dagway, giransang sa cross ang iyang duha kamot, giransang ang duha ka tiil, gibangkaw, niagas ang iyang dugo. And the Bible says, grabe ang pagsakripisyo niya, kaya naman pinaagi sa iyang balaan nga dugo, gipalit niya ang atong mga sala. Amen. That's why the Son was purchasing our sin. Ipalit niya ang bitawag na kaluwasan, siya ang nagbayad sa atong kaluwasan. Instead kita nga madulong sa impyerno, kita ang mamatay, kita ang parusahan sa atong mga sala. But thank the Lord, so na Ginoo nga nahigugma nato na di sa gusto ka baadto kag impyerno. So that's why niya ang Ginoo akong ipadala akong anak nga may magbayad sa imong sala. O bisan kinsa nga mosalig niya dili talaglag apan adunay kinabuhi nga walay katapusan. So that's why I'm telling you so, salvation is free. Mo na gihimo ni Christ sa cross sa Calvary. And next, the Holy Spirit preserving our salvation. Kinsa ang nag-preserve sa imong kaluwasan? Kinsa ang nag-upot sa imong kaluwasan? Dili ikaw, kundi ang Dios, ang balaang Espiritu.
The moment you got saved, the moment you accepted Christ as your personal Savior, mauna ang time na ang Holy Spirit ni puyo sa iyong kasing-kasing. Always remember when Christ said, I will send you another comforter, and that is the Holy Ghost. Ang tanang tao nga nisalig kang Kristo, ang tanang tao nga nituo kang Kristo, sa diha nga ikaw naluwas ikson, the moment you got saved, that one of the Holy Spirit came in your life, kung dili na mawala, hangtod sa hangtod, you will be alive spiritually because of the Holy Spirit. Dalawa ikson, kanong maingon ta nga tiyodong kaluwasan, ibag-o sa Ginoo ang imong kinabuhi. Amen. Dili man ikaw nabag-o sa imong kinabuhi. The moment you got saved, dili makagusto nga marayo sa imong kinabuhi. Gusto man mo utuman sa mga kagulingon, pero inuman, na ay Ginoo sa mga kasing-kasing, and that is the Holy Spirit. Mauna ang gitawag igsoon nga nag-preserve sa atong kaluwasan, na maski kung abot ang kamatayon sa mga kinabuhi, dili mawala ang kaluwasan. Why? Because the Holy Spirit is live in us. Mga ito na, always na kong gina-remind ang mga luwas. Diba, uso man sa una, or maybe kawag uso gapon, kaya masakit sa niban sa eskwelahan. Alam ko kung luwas doon ka tinuod, di ka masaniban. Kaya mas gahi o mas hari ang Holy Spirit more than sa bad spirit. Paglantaw, palandaan sumwa ka na kay Ginoo, ang bad spirit, mahatlok kasi mga katungod kay na ay kahayan. Pero kung dili ka luwas, basi masudlan dito. So ayaw kahatlok ang bad spirit, naagyo na sila, even before na sila, because that is demons, kauban ni Lucifer, gikas na one third of them, gilabay sa kalibutan. And you know what, kung magyagayaga siya, tawag-tawagon, ang umuputo, na. Marami tayo sa eskwelahan, mag-biblioyoan sila, mag-spirit of coin, spirit of glass. Ilang tisingan ba? Sabi ba ito, marami tayo mga na-announce na. Hindi masabtan sa debate, private, if you are saved, hindi ka masalipan, igsoon sa bad spirit because you have the Holy Spirit. Amen? Mas hari na, mas gahi na, more than sa bad spirit. More than kaagay, mahatlog, ana. That's why I believe that is the purchasing sa ditawag na kaluwas, and then the Holy Spirit is preserving our salvation. Pasalamat ka, dili ikaw nagpupot sa mga luwasan. Amen? Kinayo ba nagtuos na luwas sila karon pero ugma, kailangan maghimo sila tama ay kung makamali sila mawala ilang kaluwasan. Ibig sabihin sila nagpupot. I believe so sa tuwa ang Ginoo may nagpupot sa atong kaluwasan. Kita ang gikuptan sa Ginoo. Ang uban ang ilang Ginoo, ilang gilabitbit. Sila gilabitbit silang Ginoo ba? Bantay ka. Paglingop ang urang ikuha, katulong ikuha. Dagat, kinagat, ilagin ulag, siguro kasi mabuak pa. Grabe nila ka. Grabe nila ka-care silang Ginoo. Ba't gusto ko, dalawa, atuwa. Kita yung ikuptan sa Ginoo. Mula paglino, wala na si Muha. Atong paglino, nage, nagpintura ko diri. Kusog ka kayo, nagkakapit ng mga tao. Linaw, wala na. Ako lang, ilog na ka. Anay, basta rin ako ng domingo. Pag-pintura ko diri. Wala, nagpakialam sa linaw. Kaya naman, kung mamatay ta, langit daw, amen? Kung mawut-on mo sa Ginoo, mamatay, di langit. Dapat tulong mo ng mahatlog mo tayo, amen? Grabe nga istorya. Ang mga tao, gusto sa lay palawag, tawag, Ginoo, Ginoo na. Samtang wala tayo linaw, tawag na daan, amen? Muna yung dogra, muna yung po ito taga-alam po tayo, amen? Now, we are safe from, we are safe from the bondage. Kung sana, ikukta na sa sala, gapo sa sala, we are bondage from sin, and then we are saved from blood is Jesus Christ, mo ay nakula, mo ay naglimpis ng mga sala, and last, mo ay pinakarindot, iluwas ka ay gusto ka panalanginan sa Ginoo. We are saved for blessing. Isa may gatuo sa inyo adiri, anak ka sa Ginoo, amen? I believe in every child of God. Wala'y daing isang Ginoo sa mga pinabilit ko dito sa nalanginan ka. Kami mga ginikanan, wala may desire sa akong mga anak. So dito nalanginan sila. That's why we are saved. We are saved for blessing. We are saved from bondage. We are saved by blood. Kaluwas na pinaagi sa dugo ni Kristo. We are saved for blessing. Always remember, this church is a blessing. Dili dumod kay gwapo ang pastor, joke lang, limit out. Kani nga church, dili ni blessing dumod kay nindot ang mga wala dili. I believe this church is a blessing for us na makaangkot ang panalangin gikan sa Dios. We thank the Lord na ay church na always nagatabang nato, nag-remind nato kung unsay dapat atong buhaton para ang panalangin dili muulan og adto sa kinabuhi. Oh, so always remember that. Kaning simbahan dili ni mo kompetensya. Kaning simbahan dili ni mo ni kalaban.
Kani nga simbahan mo ni ang tulay nga ang panalangin maabot sa imong kinabuhi. In what way, Pastor? In listening the Word of God. Naay panalangin kung ikaw maminaw sa pulong sa Ginoo. Naay panalangin kung ikaw mutungan sa pulong sa Ginoo. Naay panalangin igsoon kung ikaw mamati and mo apply sa pulong sa Ginoo. That's why every time na nakasimbahan, wala na ay dili ang pulong sa Ginoo. There are four purpose in our salvation. Pero igsoon karon nga buntag, naay mga klase nga tao diri. Dili tribo o Bisaya. Okay? Anyway, igsoon walay kultura kung naa ka Kristo. Tribo man ka, Bisaya man ka. Kaya ba rin mo simba sa apostlan kay Bisaya ang pastor kaya. Tribo lang yun, tribo lang yun. So, if you are saved and I am saved, we are the child of God. Igsoon ka. Dili man tayo igsoon sa dugo, physically, kung igsoon ta spiritual. Atubangan sa Dios tanan ka anak sa Ginoo. Amen. Wala tribo-tribo ang kalinga church. Welcome tanan, any person, any tribe. Kung gusto makaangkol sa kaluwasan, pili ka maminaw sa pulong sa Ginoo, dili masangyawan ka, then maluwas ka. Ayun na isipa nga pastor, ingani ang tribo. Dili igsoon. The Coastline Baptist Church, all tribes are welcome. But everyone who was saved, ikaw ang among igsoon as a brother, sister in Christ. I believe igsoon, mas kilalahi matag tribo, matubangan sa Dios. We are the sons of God. Wala tayo pili dili. Any person na gusto mo tuon sa Biblia, any person mo tuon sa kaluwasan, atong ginatawat kay ngano man mao na gipalangga sa Dios. Wala man ningon ang Ginoo nga para lang sa mga Bisaya ang mabaptis sa simbahan. Wala man ningon ang Ginoo ang kaluwasan para lang sa Bisaya. Kung sa ingon sa Bible, whosoever, the word whosoever igsoon sa kinsa nga tao, na ilahi nga tribo, na ilahi nga kultura, para ingon sa Bible igsoon sa kaluwasan tanan ta usa ra gyud tanan. Ang kaluwasan nato nga angkon, there are two kinds of people this morning. Dili ka mo tribo ka or Bisaya ka, or unsa ang imuhang kinabuhi or katinuan. There are two types of people, two kinds of people this morning na nasimbahan. Una, luwas o dili luwas. Duha ra gyud apod sa panahon sa Judgment Day, duha ra gyud tanawon sa Ginoo. Kung ikaw nga naay Kristo, luwas ka. Ikaw nga walay Kristo, dili ka luwas. Mo ra gyud tanawon sa Ginoo, dili na gamong kana. Unsa ka? Unsa imong tribo? Unsa imong nahuman? Okay, Valedictorian ka? Unsa ka? In the sight of God, someday matubang ka sa iha, kung sa iya pangitaon, kung naa kay Kristo, langit ka. Pero kung wala kay Kristo, impyerno ka. In that way, mauna ang pinakakarutuuran nga itong masabtan. As I said, dili ko babag sa inyong mga pangandoy ang kalibutan, but always remember, siguraduha ang kaluwasan. Amen? Number 1, may kasabtan nila magtugay. Verse 6, look at verse 6 and so on. Verse 6, the purpose of our salvation. Number 1 is to praise God. Praising God. Verse number 6, the Bible says, to the praise of the glory of His grace, wherein He had made us accepted and the beloved. Look at verse 12, the Bible says, that we should be to be praised of His glory, who first trusted in Christ. Look at verse 13, it's all, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession, and the praise of His glory. By the way, it's all, kinsa may gisuryahan rin, kamudayig sa Ginoo. Ang gistorya na igsoon sa verse number 4, the word in Him. Kisa ng word na in Him diya, katong mga naanak kang Kristo, katong luwas na, katong nakadawat na kang Kristo. In verse number 4, yung sa Bible, verse 4 diya, sumala sa iyang pagpili, kanato diya, aniya. The word aniya, in Him, naanak ka kang Kristo. Look at verse number 3, yung sa Bible diya, verse 3. Yung sa Bible sa verse 3, igsoon mo na yung bulahan ng Diyos, ug ang mamahan sa atong Ginoong Hesus. Ingon sa Iso Kristo, kinsa nagapanalangin kanato, pinaagi sa tanan ng mga espirituhanong panalangin, diya sa langitnon nga mga dapit, diya ni Kristo. Ibig sabihin, every person na naanay Christ, every person na naanay kaluwasan, ingon sa Bible, igsoon the purpose, the reason why ang giluwas sa Ginoo, igsoon na naman, to praise the Lord. Amen. To praise the Lord. Dahil kung sa atong gitawag na kinabuhi, even our churches igsoon sa atong simbahan, we need to understand na nakakasimbahan for singing, to praising God, patong thanksgiving, pagpasalamat sa Ginoo, pagdahig sa Ginoo igsoon, sa pagkanta sa atong gitawag na simbahan, and even atong daygon ng Ginoo katungod kay siya maayo sa atong kinabuhi. You know what? There are times in our lives na kaingon ka nga di mo makaya magbuhat abutan kung wala ang Ginoo. Pero sa ngayon po, sobrang ko kay ka-spiritual. Ang ato pong mindset, okay na lang eh.
Okay ra ni. No? So always remember, we need to praise God. In our churches, it's so importante nga nagadahay ka sa Ginoo, nagasimba ta, nagapraise sa Ginoo because of the purpose of pasalamat tayo so when we go to church, kanabang gaadto ka sa simbahan kanunay, kasimba ka, dili tungod kay maluwas ka, amen? Pasalamat na adto ka sa simbahan nga naman, tungod kay luwas na ka, gusto na mo dahil ko ng Ginoo sa simbahan, amen? Oo na atong pagsabot, and we are saved, sa diya ka na luwas na ikson, sa diya ka imong naangko ng kaluwasan, gaadto ka og simbahan nga naman, kay gusto na mo dahil ko, pasalamatan ng Ginoo sa tanan niyang pagkamaayo sa imong kinabuhi. Always remember, for almost 6 days, naa ka sa imong gitawag ka kagalingon. 1 day lang gipangayo sa Ginoo sa tuwa for 6 days. Buhata ang tanan imong gustong buhaton pero ang 1 day ihatag sa Ginoo naman. Tikarang 1 day para na sa pagdayeg sa atong tawag na Ginoo. Remember of that. For 6 days, iparanginan ka sa Ginoo, gitagaan ka protection, gitagaan ka good health, wisdom sa Ginoo. By the way, so on tanan bitaw ni naa sa mga every week, gikan na tanan sa Ginoo. Ang atong pagpanginabuhi, ang atong gitawag na safety sa pagpanginabuhi, ang mga income na naapod sa atong gitawag kinabuhi, na maski wala atay makaon kung ipabay ka po sa Ginoo, all that kind of blessing nga atong madawatan sugod sa Lunes hangtod sa Bato Igsoon. Enough na nga rason nga pagka-Domingo mo dahil kasi nga enough na kayo ng rason nga even Monday hangtod sa Sabado pagka-Domingo nakamata pa yun ka, kitagaan pa ka sa Ginoo kinabuhi, nakasimba pa ka saya, makadayeg ka naman. That is the purpose of our salvation, and I believe this, the real praise is what? For those people na nakaangkon sa Diyos, nakaangkon sa Ginoo, nagay magtao, nagasimba ro, nagadayeg sa Diyos. And I believe so na ang ginalantaw sa Ginoo, ang pagdayeg sa iyang mga anak, ang pagdayeg, ang pagsimba, ang pag-praise sa iyang mga anak diya sa iyang gitawag na presensya. Number 2, because of time, hindi ka magtugay because of time. Number 1, in the Bible, the purpose of our salvation is number 1 is to praise God. Remember of that. Ayaw kalimot, dahil ka ang Ginoo. Hindi lang sa simbahan. Ay sa balay, hindi mo ka mag-praise sa Ginoo. You can praise God in your houses, in your house, in your home. Number 2, the purpose of our salvation is to please God. Not only to praise, but also to please. Let's open your Bible in the book of Hebrews. So, nilagad ang mga verse na agian, unang mga puntos, pero wala tayo time. Hebrews 13, verse 15. Verse 16. Hebrews chapter 13. Hebrews chapter 13, verse number 15, so on. Look at this verse. Mark this. Importante kayo na yung purpose atong gitawag ng kaluwasan is to please God. Nga ang Ginoo mahimaya, ang Ginoo malipay, ang Ginoo ma-please atong kinabuhi. Look at the verse. Hebrews 13, verse 16. The Bible says, tanaway mo mga Bible, ako basahon rin. The Bible, apan ang pagbuhat o maayo. Look at the phrase. If you are Christians, if you are believers, if you are saved, ang imong pagbuhat o maayo na ay purpose, na ay kapustanan. Look at verse 16, ang apan ang pagbuhat o maayo o sa paghatag, ayaw hikalinti. Kaysa ingon ni Ana, ang mga sakripisyo, ang Diyos na himuon pag-ayo. Now, Igsoon, always remember when we are saved, kasi diya ka naluwas na, nalingkamot na nga maghimog maayo, nalingkamot na nga magpalayo sala, nalingkamot na nga dili maghimo og sala, nalingkamot na nga ang Ginoo malipay sa itong kinabuhi. And the Bible says, ayaw na kalimti ang even ang imong paghatag kapag sakripisyo. Itong ganina ito naghatag, ito ang ikaw ang kansya. Ito ang verse para mo. Sakripisyo kaghatag, kung sa Bible, wala na nagkalimtan sa Ginoo. Ang Ginoo nalipay sa imong kinabuhi. And always remember, when God will be happy in your life, the blessing will come. Kung ang Ginoo malipay sa imong kinabuhi, I'm telling you, Igsoon, kung ang Ginoo malipay sa imong kinabuhi, ang imong desire is walay lain mahimut-on ang Ginoo sa imong kinabuhi. I believe this, the blessing, panalangin sa financial, spiritual, even sa emotional, o kanang panginahanglan, Igsoon, ang Ginoo mo provide. That is the reason why anong giluwas sa Ginoo to please Him. Mahimuot ang Ginoo sa mong kinabuhi. There are some of us Christians, kinahimo na to ang tanan para malipay lang yung isig na tao na to. Tama? Kinatry to please ang tao. For always remember, you cannot please every person. Dili mo please ang tao. Maski unsa na makabaayos sa katao, siguro ma-please siya for now, for even kapila ka bulan, pila ka tuig, you cannot please people, but you can please the Lord. Ang Ginoo pwede mahimuot sa imong kinabuhi anytime nga nagabuhat kag maayo. Ang Ginoo pwede mahimuot sa imong kinabuhi every time nga naghatag ka para sa iya. And always remember, Igsoon, dili tanang panahon ang Ginoo nagakalipay sa itong kinabuhi.
Alam sa akin ngayon sa mga po, if you delight thyself also in the Lord, and He will give thee the desires of thine heart. Kung imong lipayon ang Ginoo sa imong kinabuhi, kung unsa man ang imong kinadesire, I believe He provides sa Ginoo. Kaya alat o testimony sa karon ng anniversary, nakit-ana ko. We know that ang atong natigong gamay lang yun kaayo. Pagkain ng amen, nagduol ako, pastor. Mo niya akong desire, giampo lang ako, pastor. Gitubag sa Ginoo. Why? Because ang Ginoo nalipay sa imong kinabuhi. Ganong gitubag sa Ginoo imong desire. Kaya gusto mo sa Ginoo, nakit-an niya na siya. Ikaw, nahimuot ang Ginoo sa imong kinabuhi. Guys, so the reason why we need to understand this morning, kung malipay lang yun ang Ginoo sa imong kinabuhi, ang Ginoo provide sa imong kinabuhi. Isa ko'y ginagahanan ka rin, hindi mo hatag sa iyong anak, kung iyong anak nagpilutan. Tama? Ginagahanan ka, ang iyong anak butan, maayo, sa school, behave ka dito. Usay pangayoon na, usay desire na, imong ihatag. The same thing with us. We are the child of God because of salvation. Naluwas tayo igsoon. And every time na naghihimo tayo igsoon, o gitawag ka, ay mayaan sa Ginoo, I believe God will be pleased. Always remember, usalang kabutang, nga pwede kayo mahimaya ang Ginoo sa kanila buhi. God please in our life by our faith. By our faith. Kung sa English Bible, Hebrews 11:6, without faith, it is impossible to please God. Lisod kaayo i-please mo ang Ginoo kung wala kay pagtuo. Walay dako nga magsalig sa Ginoo. And I believe that the purpose why we are saved this morning because of praising God. Number 2, because God gusto niya ma-please siya sa atong gitawag na tinabuhi. Nabay sa verse, Matthew chapter 5 verse 16, let your light so shine before men, that they may say your good works and glorify your Father which is in heaven. I thank the Lord igsoon na maghimo og maayo dili tinungdan para maluwas ta. I thank the Lord sa maghimo og maayo dihay ang Ginoo nalipay na may mga tao wala ka kita nga nagminaayo ka. Pero I believe ang Dios na nakita kung ikaw nagminayo. Amen. Kung ingon sa Bible, everything ay mong gihimo nga maayo tubangan sa Dios counted na for Him. All the service that you have done for Christ, the Bible says, counted na sa Ginoo. The Bible says, the desire of thine heart. The desire of thine heart. Ihatag sa Ginoo. Wala isuon, mga young people na mo, kahimutan ang ninyo ang Ginoo sa ginabuhi. I believe this, na kay mga desires sa mong life. Temptation will come. Walo pa na. May mga tentasyon, maabot sa mong ginabuhi. Maybe your school gamiton, maybe your work gamiton sa kaaway. Kaya lang yung kalimot. Kung gusto ka maangko ng imong desire sa mong kinabuhi, kahimot lang ang Ginoo sa mong kinabuhi. Salvation, the purpose of our salvation is to please God. That is the reason why giluwas na number 2 because of time, number 3 because of time. The purpose of our salvation is praise God, to please God. Number 3, the purpose of our salvation is to praise His Word. To praise His Word. Kung sa may isang iyo, Pastor, maayong balita, the gospel. As I said sa inyo, daghang pamaagi para mag-soul winning. Ang pamaagi din lang kapag one-on-one mag-share sa tao, but your testimony, I like what uso sa mga men sa kanila church, na always nag-remind, always nag-ingon sa mga pastor, nag-share ko testimony, anong tawana. Pastor, nag-share ko anong verse, anong tawana. Pastor, anong tawana, akong gisangyawan. I'm always thankful for the Lord na naay mga men, na ingana, kasing-kasing sa ilang kinabuhi, na even din sila kabalo, at try their best to preach the Word. Ay, so din nila si Pastor Muhari sa pulong sa Ginoo. Every Christians, every believers, we are commanded to go into all the world and preach the gospel to every creature. Every believers, every saved person, tanang tagisugo sa Ginoo, na mulakaw, musangyaw. And I thank the Lord, there are many people trying to do that sa ilang kinabuhi. Naay mga estudyante, mudala sa ilang mga classmates, naay mga parents na nag-share sa ilang mga kahirap mga parents. And always remember that the gospel must be preached. Ang maayong balita, dapat ito mas masangyaw. Ingon ni Paul, Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Ang gospel, ang maayong balita, maunay gahom sa Diyos para ang tao maluwas. Muna, wala ka ta? Gasangyaw ta? Wala ta gasangyaw sa baptis sa simbahan? Wala ta nag-dip-dip ni? Wala ba ka ato gasangyaw? Every time nagalakaw ka? Ang maayong balita. Kung saan mga balita, wala ba ka, Brad? Si Kristo namatay, gilubong ng panaw para sa imong sana. Gigugma ka sa Ginoo. Kung sa Ginoo, maangkon nimo ang kaluwasan. That is the purpose of our salvation. We need to preach the Word. Kailangan na igsoon
nag-aalog ipag-an siya. And the last, because of time, kamagdugay. Number 4, not only so on to praise God, not only to please God, not only to praise His Word, but last, we are saved to serve. Amen ba? Amen. Amen ba tayo? Amen. Wala ka nag-wonder sa mong kinabuhi. Kung ang purpose sa Ginoo sa mong kinabuhi, maluwas lang ka. The moment you got saved, dapat ipatay na ka sa Ginoo. Wala mo na-realize no? Kung niluod ka maluwas, the moment you got saved, kung ang purpose lang sa Ginoo sa mong kinabuhi para maluwas lang ka, the moment you got saved, punta, ikuha na ka sa Ginoo. Ano naman? Luwas naman ka. Kung nakaingon sila, baptist, mas luwas, manungbuit, malagyan sila. Dapat na sa langit sila. Di ba? Yung mga pilosopo ng mga tao. Claim luwas, pero buhay pa malagi na. Ako saan na yung luwas, buhay pa man na. Anong buhay pa ka? Dahil ko sa Ginoo, gamipon ka na maluwas ang ubang tao. Amen. The reason na gano'ng naluwas ka, kinaisam mo nagpagamit. The reason na gano'ng naluwas ko, kaya ako'y amo na nagpagamit. Ako naman ka ng amo ka sa kaluluwa, di ba ka-thankful na luwas ka? Ako, I'm so always be thankful every day, every morning. Lord, salamat kayo kay luwas na to. Lord, salamat sa kaluwasan. Kung ba kay son, we are saved to serve. Giluwas ka sa Ginoo, kay naman ang Ginoo adunay purpose sa imong kinabuhi. Nga kung sa diya ka magluwas ka, tugutan mo ang Ginoo, magliyok sa imong kinabuhi, magtubo ka sa kasuhanong kinabuhi. Nga naman, kay naa kay anak, naa kay bana, naa kay asawa, naa kay pamilya, naa kay pariente, nga patulong sa impyerno karon napunta. Kung dili ka man nabuhi para sa Ginoo, matawag ka igsoon nga selfish kay ka nga pagkakasuhanon. Ang imong ginahuna-una sa mga pagaling ang luwas sa bitaw ko, ako lang. Magpuluwa kahit soon mo na desire sa yawa. Ang desire sa yawa, dili na kaya kuhaon ang imong kaluwasan. Pero pili niya tintawon ang imong kinabuhi. Nga maguba imong kinabuhi. Kung di ka magamit sa Ginoo, o wa na ilahin mag-adto sa langit. Pero kahit soon, ang desire sa yawa maunin. Kung luwas na, ikaw lang, ayaw pagkalaugban. Desire na sa yawa. Kung sa luwas na ka, hindi na sa imo, mauwi ba ka o dili sa Ginoo? But always remember, son, sa diya ka naluwas ka, the moment you got saved, na ay purpose ang imong kinabuhi ang giluwas sa Ginoo. Ang purpose ana mga lahagad sa Ginoo. No dili man tanan na hinga ka sa mga lahagad kung sa mahimong pastor, no dili man. Dili tanan na lahagad mahimong pastor. Amen. Dili man tanan mahimong ka sa teacher. Malay gyud the desire sa imong kasing-kasing ba? Nga ang kalag sa tao ang importante more than sa atong mga panginhanglan. Ang kalag sa tao is very important. Kaya po sa diyan, kung butang ka sa Ginoo sa kanang place, nakakay silingan na sangyawan, nakakay classmate na sangyawan, kung nanginabuhi na ka para sa Ginoo, dili man lisod para nimo na magsangyaw sa uban. Ngayon believe na. That's why sa atong tawag, kinabuhin, Kristo, wala na lang purpose ang kinabuhi na. Pili ugma, baong ko sa Ginoo. Pili next day, baon ko sa Ginoo. Anytime, talandap, pili baon sa Ginoo. O samtang naapatay kinabuhi, mga lagad na sa Ginoo, magpagamit na sa Ginoo, kaya naman, baon na katayuan niya nga nung giluwas na. Pati yun din, hindi ako mga lagad, kung basta kasi hindi na ako maawat akong pangandoy. Pagdili, iksoon. Kapalo ba ka, the more you serve the Lord, the more nakaabot niyo yung pangandoy. Kung ba kahit soon, kung wala kayo panalangin sa pagpangalagad, nangundang na rin. Ingon ka ba sa pagpangalagad, di wala may kwarta niya. Yes, sinuod, wala may kwarta. Pero ang among panalangin, dili kaya kabayaran kwarta. Pastor, mapupoy mo na mangalagad ta. Yes, sinuod, mapupoy ta. Pero dato mo sa langit. Amen. I don't care what people say in my life. I don't care kung saan na istorya sa tao sa among kinabuhi. As long as we please the Lord, as long as na among kilagaran ng among Diyos, magkaog lang na dito sa langit someday. Amen. And I believe that is one. Our life in this world will be past. At yung nilibig ganina, ang kinabuhi, ang kinabuhi, magabay na ganyan. Isa na yung kinabuhi, one night will soon be past. But what only Christ has done will last. Like so, I'm telling you, if you serve the Lord, dili ka magmahal. If you serve the Lord, you'll never be regret. Ikaw na sa conclusion for the last time, humanta, conclusion for the last time. Ang atong conclusion, we are saved to serve. We are saved to serve. Let us show our love to God by serving Him. Wala ba kayo soon? Paunsa mga lagad sa Ginoo? Pastor, paunsa mga lagad sa Ginoo? By serving people.
by serving people. Amen. Wala ka nangalagad kung ang imo lang kaugalingon ang imong kilagaran. Wala ka nangalagad kung ang imong unahuna, puro lang imong kaugalingon. So if you want to know what is serving God is serving people. Alam ko sa iyo, pag sinaging semana, when Christ nasa kalibutan, kung tayo nga nasa kalibutan for almost 3.5 years, He do the ministry, gihimo niya ang tanan to serve people. Yung sa Bible, niya sa kalibutan kung minister unto. Wala ba ka usap pinakanindot, gihimo niya, nagkipakita niya nga example sa tuwa. He washed the feet of His apostles. Sipo ni mo, Diyos, Ginoo, hari sa hari, Diyos sa mga Diyos. Pero gingo sa Bible, sa mga yugasan niya ang mga tiil sa iyang mga disciples. Kasi napasabot na ito. Nagpasabot na ito kasi Kristo, He is a servant. He served other people. That's why it's on this morning, ato makitaan diya. Always remember the day that you got saved. Always remember the time na naangkon ni mga Ginoo sa mong kinabuhi. Kaya kana nga time mo na ang time ang pinaka-importante igsoon. Ako, the moment na naay kaluyahon sa akong kinabuhi, ang ako na diyo remember na luwas ko. Kaya mo nagiging pinaka-excited day ka. Pinaka-exciting kayo nga adlaw sa akong kinabuhi sa diha nga naluwas ko. Otong time nga ako na-realize, langit ako matulong. Hindi na ako member ko. I've been in heaven for all eternity. That's why we're struggling in the Christian life. Balik ko sa akong kaluwasan. Pag ma-realize ako nga luwas, ay luwas, mali ko, ma-discourage ako. Ay luwas, mali ko, umundang. That's why I hope so as a church, ato makita niya, kung tinuod ng kaluwas, ang Ginoo na purpose sa mga kinabuhi. Pero kung dili kaluwas, no igsoon karon nga buntag, kasi mo niya ang time na Ginoo nagtuktok sa mga kasing-kasing na kailangan di mo maluwas. Maybe doon na ka nga church, nakasimpa ka dali, kung dili kaluwas. Wala, hindi ka maluhan na. Between you and the Lord. Ang imong kasing-kasing, ang Ginoo rin nakitaan na. Dili na kita sa imong kasing-kasing, but I believe, ang kaluwasan, na ibalaan na nimo o sa Ginoo. We are saved to serve. We need to praise God. We need to please God. And also, we need to serve God. Magka-pray tayo kung tumulong, ito yung atong-atan. Let us pray. Father in heaven, Lord, we come to you this morning. Thank you, Lord, for the 4th year anniversary. Lord, salamat sa simple na mensahe about sa kaluwasan. Lord, dili man may angayan kaluwas, salamat sa mong grasya, Lord God. Na even this morning, Lord, na-realize na mo kung mga matay, padulong na sa impyerno. But Lord, nakakay may pauban din, dili pa sigurado kung maabot na kamatayon silang kinabuhi. O sila padulong. Maybe this morning, Lord, na yung mga tao din ay nakalimot na, naluwas na sila. Maybe yung mga tao, Lord, mga krisuhan, mga anak mo, Lord, na kinahanglan nila ang imong tabang karoon na bunta. Lord, salamat kay sa kaluwasan. Thank you, Lord, sa langit, na imong iandang para na mo. Na kung mahuman man among kinabuhi, ang kalibutan na, Lord, na ay dako kayo nga reunion, diya sa imong gingharian. Lord, kana, promise mo tanan na mo. Na kung sa may among naabot ang kalibutan na, wala gid yung bit-bit ani, but ang kalag, Lord, na among nasariwan, ang kalag, Lord God, na among na tudluan sa kaluwasan, mauna among makauban hangtod sa hangtod. Lord, i-bless mo mga katauhan, even our 4th year anniversary, Lord God. Na dili lang ni Lord God, dili taman, but mag-continue ni Lord. Kana mga naay mga desire, Lord, na magpadayon ng mga lagad, na bangis sila. Restore him, Lord. Restore the things na naa sila. Lord, we can do nothing apart from you. We love you, Lord, in Jesus' name. Ito ko sa ulo,